Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, BBS DWLB, ang oras na mga tugang igwara kita ng 24 minutos, makalis na po, and alas 10 nin pagkaaga. Papitik-pitik lang sa BBS. Mga tugang maray na aga po sa Indokabusal na po tabi kitang unyan kan Miyerkules pizza 8 na kan bulan kan Oktubre 2025 kaibanan ti dyan sa Engineering Department yaon dyan si Sir Stephen Pabis, Sir Chief Engineer Ariel Camarote asin banda siyempre nag-aabol Anbal Basarado yaon dyan si Sir Pastor Serge Marmol mga tugang. Yaong kamo nagantabay sa papitik-pitik lang. Ako po si Pitik Junel Cuba. Good morning. Marahay na aga po sa tuyong mga parantabay Pilipinas. Marahay na aga. Marahay na aga po sa mga parantabay sa Intirong Bicol Region. And mga parantabay ta sa probinsya kan Camarines Sur, pinakamagayon sa Intirong Bicol Region. Ikatulo sa pinakamayaman na lugar sa Intirong Pilipinas. Asin Kabali, nanumrahan na naman mga tugang na pinaka maurag asin pinakamaray na paggugobyerno ada probinsya kana Camarines Sur sa liderato po ni Governor Elry Villafuerte. Ako po si Pitik Junel Cuba. Pwede kamo magpaabot po mga tugang ni mga impormasyon, mga opinion asin siyempre mga pataratara mga greetings asin iba pa ipaabot lang po yan dadigdi po sa laog ka na sa tuyang programa sa tuya po yan natatawanin na atensyon na mga tugang. Bago kita magpuon, maagad po kita na bendisyon sa mahal na Diyos, bendisyonan kita mga tugang sa tuyang pagtatrabaho ngunya na aldaw. Kaya uya po ang sa tuyang daily bread. Mula sa awit 119:64, ang lupa o Panginoon ay puno ng iyong kagandahang loob. Ituro mo sa akin ang iyong mga palatuntunan. Amen. Salamat sa mahal na Diyos mga tugang. Maray na aga sa tuyong mga parantabay. Bueno, mga tugang, duman sa mga kababayan ta ay maray ang kamugtakan ka na panahon niya na mainit. Duman po sa mga nagkawaralat sa sindang mga harong, pwedeng maglaba-laban na naman. Ano po, kaya lang kung minsan pagkakahapon nagbabago na sa oran. Pero sayang ka na init ka na kamugtakan kan panahon. Ano po, samantalahon tayo nita pag nagabot na naman na panahon kan pagbulos kan oran, remati na naman kita kayan. Ano po, magkakasibot na naman kita kayan. Kaya pag-araw ka rin mainit ang kamugtakan ka na panahon, sinasamantalayan ka itong mga nawawalat sa sindang mga harong. Si mga nawawalat, kung taratambak na dyan itong labahan, maski pirasa na, ang importante may iriinaan na may magamit duman sa mga kababayan ta. Bueno, mga tugang, duman sa partikan Manila, nagkakaigwanin na press conference kunya na aldaw. Iniyo pong si Peter Cayetano, si Senador Peter Cayetano. Iniman si Peter Cayetano, mayo naman niya yung pinagagibo. Kundi puro sa na kontra sa partibismo ka na administrasyon ni President Bongbong Marcos mga tukang. Dahil kaninahiling na maringon yan ang dalagan ka na ekonomiya sa partibismo ka na Pilipinas. Dahil nahihiling kaniyo po ni Alan Peter Cayetano mga tukang. Kaya duman sa mga kababayan ta pinaglalauman na yan. Ta si Peter Cayetano agit-agitan na suportador ka na mga Duterte.
si Peter Cayetano. So pag agit-agitan kang suportador kan mga Duterte, ano man na maluwas sa imong uso, alangan man pagpara umawon mo si President Bongbong Marcos, siyempre anda perming maluwas kaya na kung batikos, mga tugang, kung ano-ano, pero itong pag-umawarayo yan sa partibismo kana kaisipan kaniyo po ni Senador Peter Cayetano. Sumaray pa si Pia Cayetano. Sumaray pa. Talagang si Pia Cayetano, mga tugang mo, ininganing duwa din, nagkakauyon, nagkakasaro sa partibismo kanda sa indang karera sa politika si Cayetano sa minority, sa minoriya. Si Pia Cayetano, mga tugang, majority. Yaon sa mayoriya. Kaya mas maray-maray pa niyong si Senador Pia Cayetano kung ikukumpara digdi po, mga tugang, ki Senador Peter Cayetano. Kumusta ka da? Senador Cayetano, Peter Cayetano ni dating senador na si Binay, kumusta ka da? O ining duwang iniyo, magkakontraryo ni sa parte ka na batalya ka na politika. Mga tugang. Bueno, so arat yan, mga tugang, baka makakuha kita ni kadikit na pahayag lamang kaniyo po ni Peter Cayetano sa ginigibong investigasyon o bakong investigasyon, press conference na pinagapaapod kani dumampo sa partibismo Manila, so aramon ta daw yan aratsa na iniyo pong press conference na pinagapaapod taon ta daw nin update na mga kababayan ta, dangugon ta daw ning kadikit ining ginigibo niya nga press conference mga tugang. Yung majority nyo na sa inyo, minority namin, walang pagbabago. Pag may lilipat. Diba? So, hindi mahaba usapan namin. But ang point ko is that, in a sense, there's always a ligawan. But in a sense na yung parang kami ni Cheese nung natanggal kasi Senator Mix, parang nasa isang kwarto kami nun. And mabilis nangyari. Parang within 24 hours, tawagan, get the signatures. Obviously sila, nung tinanggal nila si Senator Cheese, obviously that Friday, Saturday na sinasabi ni Ping, something similar. Hindi nangyayari ngayon yun. Ngayon, kung sasabihin mo may ganun-ganun, may kindat-kindat, or welcome kayo sa amin, syempre pag nakikita-kita dito, kanya-kanya yan. But hindi kami nag-uusap sa minority na kung meron na sino, or kung paano, kung ano. Kasi tingin nga namin, happy pa sila sa majority. And I think we have a role to play in the minority. But usually it doesn't happen when it's noisy kasi nga nagbabantayan eh. But you can't take it away from the supporters of the majority na may social media na mainit silang wag palitan. And you cannot take it away from our supporters, di ba, all around the country na gusto na rin silang palitan. So that's the reality there. Sir, dun sa Blue Ribbon lang, ang nakabitin ho kasi dun yung invitation kina Congressman Zaldico and Congressman Martin Romualdez. Are you expecting or are you asking the next chairman na ituloy yung plano na yun? Ipatawag po yung mas mabigat yung kay former Congressman Zaldico kasi pag hindi pumunta, pwede i-contempt. Diba? Which ginawa din ng House sa ibang mga nag-abroad. Pero kay Speaker Martin kasi it's his option talaga kasi congressman pa rin siya whether pupunta siya at hindi, di ba? But hindi mauubusan ng mga ganyan argument among the senators na pwedeng in the open, pwedeng sa caucus pag-usapan, but yung direction ang importante. At yung sabi ko nga, dapat definition of terms. Di ba kasi yung na-offend si Senator Marcoleta at yung iba namin member nung sinabing hindi pa kayo clear. Wala akong problema na tingin ng mga tao guilty o inosente, pero hindi role ng chairman magsabing cleared ka o hindi. Role ng committee yon pag may conclusion na kayo. Pero dapat pa ipatawag, sir, Romualdez and Zaldico. Kung ako masusunod, mas magandang humarap sila pareho. Pero yung sasabi ko, mas madali yung kay former congressman. Kasi nga, hindi na siya congressman eh. So pag in-invite mo, tapos hindi pumunta,
pwede ka na mag-show cause, tapos pwede ka na mag-contempt. Sir, balik ko lang konti doon sa pitch nyo on resign all and snap elections. Yun nga po kasi apparently based on reactions, parang wala pong masyadong Hindi sumusuporta. mabenta. So far, si sumusuporta Senator sa inyo. Erwin, pero tinanong lang, may kolatilya lang siya bakit wala yung mayors. Tapos, si Senator Bato, okay daw siya. Someone told me okay si Senator Joel, pero hanggang dun lang. So, kumbaga sa isang produkto, hindi nabenta eh. Unfortunately, kasi I still think it's a good idea. Yun nga po, pero are you, kumbaga, do you acknowledge na it may be an impossible idea and also, meron po mga batikos na parang, anong purpose niyan? Why are you pitching Well, it? two Baka things. Okay, one, it's an improbable. It's not impossible. I mean, kailan ka pa mag-iisip mag-cleansing, mag-clean slate kapag sinusunog na ang bahay ng mga congressman, senador, or may people power na, or may communist or fascist takeover. So it's just a food for thought now. Number two, ba't ko naisip to? Ganun ako mag-isip na hindi mo pwedeng sabihin, I'm willing to die for my country, I'm willing to sacrifice, etc. So, I don't sacrifice other people. Hindi pwedeng sabihin, alam mo, para mawala ng problema, mag-resign na si President o mag-resign na si Vice. Hindi. Pero I'm willing to volunteer all of us. But the question is, are you willing to volunteer yourself? Kasi I cannot force them naman. Willing ako kahit mauna. Basta't kasama sila. Iba yung mauna, iba yung ikaw lang. Diba? And the idea might not be good right now, and if they come up with solutions, yung ICI or Blue Ribbon, baka baliwala na tong idea na to. Pero pagka hindi nagkaroon ng solusyon tong sa corruption, tapos lalong lumitaw yung napakarami pa, there might be more radical solutions that we all won't like. So iyan na mga tugang party lang yan kaya naginigibong press conference. Ara mo, mayo naman ini yung ginibong tultul si Cayetano kay President Bongbong Marcos. Sipon mong parisainon ka ni si President Bongbong Marcos, Vice Presidente, parisainon sa kan mga senador, congressman, and may kulatilya, sabi niya, ma-resign niya ako, pero gabos kita ma-resign. So pambira ni ini yung mga tugang may plano kay ining maging maglangkawnin na posisyon. Saro pa si Cayetano mga tugang bala ka ni maging presidente gunakan na Senado. Maging presidente kan Senado. Kaya maski nga ni mayo manin na kudita baga sa party mismo ka na Senado, pinagpaparapaluwas ninda na ngaya igwanin kudita. O inako niya bagang niya mga tugang na digdi sa laog nga ka na Senado, nag-ihirilingan lang kami. Daiman nga kami nagkakaurulay. O sumayo man palang pag-uurulay. Pero pinagpaparapaluwas ninda na magkakaigwa po ngaya ngayon pagbabago sa liderato ka na Senado bilang presidente, ikukodita, papatalsikon sa pwesto. Iniyo po iniyo po mga tugang si Senador Soto, Tito Soto. Sumayo man po ang majority intact man, sabi niya nga ni, ang mayoriya mayo man so si Isay nagpapaluwas ni na fake news. Na maging sa partikan majority, mayo man ni nag-iiba sa inda mga tugang, maski nga ni ang tugang niya si Pia Cayetano, dahil nag-iiba sa iya, dahil uyon sa mga desisyon niya. And ining pagsabi na mag-resign ang presidente, magkaigwa kan pinag-aapon na snap election, tanganing iyang digdi mapakaray ang dalagan ka na gobyerno, mabulong ang korupsyon, asin ano pa man salado ka na gobyerno. O iniyo sasabi niya na kuyan lang nagapot lang sa iya si Tulpo, taday mo ngay inibaan na mga yaon sa baba, nagapot man lang pagkatapos uyon na da sa iya ay pambihira, uyon man lang da sa iya
si Bato, ano po, o si Villanueva nga ni, nagapot man lang, pagkatapos binibilang niya na, okay da aki Villanueva, ano po, si Bato, okay yan, ta si Bato, pariyo niya, bistadong maray, mga tugang, na talagang loyal, loyal kidigong. Aski tultugon mo anyag bulls kaya ni Bato, digong paman girare an maluwas. Pagkuraw kayan, tatay, digong makulog. Digong paman giraraya, mga tugang ana, maluwas kayan. Kung ikukumpara mo, comparison sa turutuhanan lang, ikumpara mo, liderato ni Digong sa liderato niya ni Marcos, mas magayon ang liderato ni Marcos, mas dakol mga tugang ang naginibo ni Marcos kaysa kay Digong. Si Digong pig para bibi pa kanikya nagparahiwas si teritoryo, kiniklaim si teritoryo ta, inanab, tinaban, inikit, hinabon ka na China, ninulit ta si Digong, binibibibi ka ni si China, mga tugang. Saro lang yan sa ilingon nindo. Ngunyan, an administrasyon naninindugan si President Bongbong Marcos, nasa to iyan. Mayong dapat na magkuakayan mga tugang. Tasa to iyan. Kiklaim kayan ngunyan, an China. Duman sa South China si mga tugang. Iyan, pigparatugutan ni Digong. Kan panahon ni Digong mga tugang, naggibo po ang China nin iri isla dyan, pigparatugutan ni Digong. Imbis na kontrahon, pigparatugutan ni Digong. Si Digong iba na isip ka ni mga tugang. Kung ikukumpara mo digdi, ano ang mga naginibuan ni Digong? Ang naginibuan ni Digong itong kampanya sa droga na kadakol ang nagadan. Kadakol ang nagadan sa kampanya kan na droga. Digdi po, okay man yan kung naglaban. Okay yan, mayo. Saka ito mga big time na mga pusher na naglaban, okay yan. Pero ito mga ordinaryong mga sibilyan na nagkukuraho sa kudngon yan, iyo bagayan ang kaso ni Digong kaya nakakulungon yan, saro yan sa mga kaso na pinagdadanguga mga tugang. Anggot ang mga Pilipino kidigong. Anggot sa mga Duterte ang mga Pilipino kung bako ki Duterte mga tugang, kuta na trangkilo ang Pilipinas na idigdi, magkakaigwanin pagpanik sa pagpara bully kan China, sa pagparaikit, sa pagparataban kan na China, kan teritoryo kan Pilipinas. Daiyan naiisip kan mga kaalyado ni Digong. Daiyan naiisip mga tugang, nakayitano. Kaya sayang lang baga si sayang lang mga tugang, ungunyan ginigiribo. Ang ginigiribo mga tugang ngunyan, kanda mga kalaban sa politika kan mga Marcoses, rauton. Ana Marcos mga administration na mga tugang. And maski na nga ni, anong ginigibong niya na karahayan, anong mga programa na pigigibo ka na administration, perming kontrasinda. Ini yung mga tugang anomaliyang ini sa flood control, ang nakadiscovery ka ni, iyan anday naiisip ka ni yung mga kuyan, iyan anday sinasabi na kanagkapirang mga yaon sa oposisyon, na ang nakadiscovery asin nagpuon kan investigasyon, na paimbestigaran ini, iyo po si President Bongbong Marcos. Now, kung imbulto ka sa korupsyon, mapaimbestigar ka daw kan sa diri mo. Maayo man garong araw kaya na mangyayari, mga tugang. Na imbulto ka sa korupsyon, nanginabang ka dyan, patapos papaimbestigaran mo. Daiman po garo yan na araw kayan. Maski sen mo yan pag para hilingon, an anggulo, bako po yan na araw kayan. An pinapaluwas ka niyong mga kalaban, na Cayetano, na na Bato, na Duterte, mga tugang, ang pinagpapaluwas ninda, nangyari kaya sa administrasyon ni President Bongbong Marcos. Iyo, tinawanin pundo, pinaluwasan, pinatrabaho. Kaya lang,
mismo ang presidente ang nakadiscovery, day kumbinsido ang presidente, kaya pinaimbestigaran. Kan presidente, pinagdumanan si mga lugar. Si Digong nagibo yan. Maayo baga, maayo man na ginibo si Digong, ano man na naidara digdi sa partiken sa tuyang lugar. O, aputon ta na lang kamo. Digdi po sa party mismo kanda lugar ta. Ano ang naidara ni Digong? Maayo man po bagang naidara si Digong. Ang naidara ni Digong, puro problema. Ano po, digdi po sa partikan na Pilipinas sa mga tugang. O si Aki niya, si Aki niya, mga tugang, ilinga, si ama niya nakakulong. Si Aki niya digdi, mga tugang iniimbestigaran. Ta si ama niya nainot na nakakulong. Si Aki niya, iniimbestigaran, mapadapit po kadtong mga intelligence fund, sa iyang opisina, mapadapit po naman sa DepEd budget. Ano nangyari? Nag-aagrangay bagaan na mga maestra kung tultul lang mga tugang si pag-implementar kan mga budget. Kung tultul lang, kuta na, kulang ang backlog kana sa tuya pong mga eskwelahan na ginagamit kan mga aki. Kung na pakaray lang si implementasyon kan mga proyekto, lalong-lalo na sa DepEd, nasa sa inyo itong mga intelligence fund na pinagsasabi niya. Mahiyo man baga mga tugang, mahiyo man kinadumanan, so ili nga, pag inaapod ka na kongreso, iimbestigaran, dahil po nag-aapod, dahil nag-aabot, dahil nag-aabot, takot, mag-atubang, tapos maatubang, igwanin mga kulatilya, may mga kondisyon, pwede man yan. Iimbestigaran ka, haputon ka, isasalang ka sa Senado, may kulatilya. Saan ka man nakahiling ka yan? Pwede man yan na ipapaapod ka kan korte. Pagkatapos may kulatilya, may kondisyon ka na ipapaabot sa korte. O sige, imbestigaran nindo ako, pero araw ka niyang kondisyon ko. Dahil man yan pwede. Mga tugang, iyan ang nangyayari. Ayan ang katotohanan. Kaya ini yung saan ka man nakahiling, na si Peter Cayetano, ngunya nagpapaapod ni na press conference. Si Peter Cayetano, mga tugang, nangangapudan in snap election. Snap election, dahil man yan pwede sa Pilipinas. Tamayo man, nangyayaring emerhensya. Digdi po sa party mismo, kana Pilipinas. Maayo man din mga banta sa parte kana sa tuyang seguridad. Maayo man mga tugang na dapat nagibuhon tanganing mag-resign sa tuyang presidente. Si isa nangangapudan na mag-resign. Bako man ang tawo, bako man ang tawo ang nangangapudan na mag-resign. Si Presidente Bongbong Marcos, si isa nangangapudan, si mga kalaban niya sa politika, mga tugang. Daisinda nakakabuilo kang gusto ninda. Bako nindang kaput ang presidente. Dai ninda madiktaan ang presidente. Kaya ang sulaminting gibu ninda, una garo ka kagaton man kan tawo, dai man kinagat kan tawo, dai man kinagat kan Senado, mga tugang, and dai man kinagat kan Kongreso, ang pangapuda ninda na magkaigwa po kan pinag-aapod na snap election. Tamayo man ninda, dakulao na problema sa parte mismo kan na Pilipinas, and naihiling na maray po ang dalagan kan administrasyon Marcos kung ikukumpara sa administrasyon ni Digong. Duman sa Davao City, kanaging sa pag-administrar kaniyong mga Duterte, kadakol nin mga reklamo baga duman. Kadakol nin mga reklamo duman na mga tugang, mga massive killing subuot o kung ano-ano. Pwede, digdi po, bayhaan ta na yan. Ang nahihiling ta, kinukumpara ta lang ang dalagan kanda pag-administrar kana mga Duterte, digdi po sa satuyen lugar. Nahiling ta mga tugang, kana panahon, ang pagunat ta maurag na si Duterte, ug maahong kita kadto Duterte, iyo ang pinagburutuan kana tao ta napaasinso ngayon ang Davao, daingi na hali dumanda talagang maray an
mga tugang takot ta kung ano-ano ang ginigibo o pariyo yang kadtong war on drug mga tugang, kampanya sa druga. Ano po? Pag ano ang sugo? Pagpapatayin nyo yan, o saan ka man nakahiling na presidente na araw ka yan, dapat i-rehabilitar mo. Dapat ikulong mo kung may kasalan. Kaya nga ni inali si death penalty digdi sa Pilipinas, tabutang igwang na nagagadan mga tugang. O pagkatapos gagadanon mo, may kampanya ka nga ni, pero gagadanon. Saan ka man nakahiling na araw kayo na presidente, papatayin ko kayo, pag hindi ka pa niya huminto sa ganun, pagpapatayin ko kayo. Kampanya yan sa druga, nagputok si Barita na saro man po da subuot mga tugang sa miyembro kan sindikato kan druga, ini yung aki niya si Pulong, o tano ta pinapauba baga ilingon ta daw ngayon tato mo sa likod, o dahil baga nagigibo, kung maurag si Duterte, ano taday niya masugo-sugo, ana sa iyang aki, obaan ng antigyan para maoba, perang segundo lang, dawa day mo na ubuso, ni pailing mo lang ang likod mo, ano taday magibo, ano ang tinatago mo, So iya bagay na mga tugang, kaya kung hihilingon mo, iniyo pong mga kalaban, mga kaalyado, talagang maayo ka naman lalauman dyan. Dawa urual daw yan magpa-press conference sa mga tugang. Maayo yan. Ngunyan kan ibinugtak sa si Remulla, tarakot na naman. Kan ibugtak si John Vic Remulla bilang iyo po mga tugang and ombudsman, tarakot na naman, nagkukurutat na naman. So, pinaagi man sa tamang proseso. Although sabihin ta na digdi po mas matimbang si Remulla kisa sa presidente, ang importante pinaagi sa proseso. So, ngunyan, hilingon ta na magtrabaho si Remulla. Tarakot ta, igwa po kaya sinda nin mga personal na mga intereses. Kumbaga, takot sinda sa mga anino ninda, takot sinda sa mga naginibo ninda, tabaka digdi po mga tugang maimbestigaran sinda sa lado ka ng ombudsman. Taan sabi baga ni Remulla, ipagpapadagos ang investigasyon, digdi po ngaya sa mga maanomalya na insertion kan flood control project, ipagpapadagos ang investigasyon sa kaso ni Inday Sara Duterte. Tarakot sinda kaya na mga tugang. Tarakot mala sinasabi baga nasa panahon ni Duterte kadakol man na mga flood control project mga tugang and subuot mga tugang mga mga palpak na mga patrabaho sa panahon ni Duterte. Ngunyan mga tugang pinapabukasan baga puunan tangayan investigasyon pa, puon kan magtukaw si Duterte takadakol man ngayon na pinagpaluwas na pundo, nagkukurutat na naman baga kontra ang mga kaalyado. Ay digding kita sa partingis kanda 20 sa parting kanda pagpuon kan administrasyon Marcos, dyan nga kita, pero si mga panahon ni Duterte abo nang paimbestigaran na mga tugang. Igwa man baga si Pulong, ini mga tugang kung dadangugon mo lang, kung hihilingon mo lang ang mga paayag kanyaon po sa lado ka na minority, mga tugang, risahon man na maray. Risahon na maray na digdi po ang apelasyon ninda, ang pagdupan ninda sa party mismo ka na mga Duterte. Daiman kinakay po na magkaigwa ng snap election na gigibuon mo na ngaya gabus mag-resign. Ano ka? Maayo man bagayan sa konstitusyon ka na Republika kan Pilipinas. Saka bako man maribok ang Pilipinas. Tapos sasabihin mo,
gabus ngaya mag-resign. Iba mo na si Bato, manginot ka mo, nangangapudan ka pala na ninda mag-resign patapos takot kang mainot. Takot si Cayetano mainot na kaalyado ni Duterte. Nangangapudan mag-resign. Ang sabi niya ay kung gabus ngaya, gabus, alangan man lang yung ako lang na ma-resign. So gusto sabihin, dai ka sincero. Bako kang sincere, duman sa partibismo kan sa imong mga pahayag, mga tugang. Naggigibo ka lang, ninda sarong istorya na pwede kang pag-urulayan. Iyan, iyan na mga tugang, kaya daw kita kaniyong mga arog kayan. Dapat titirimbang ta, kinukumparata ang kada binubutasan na mga pahayag kaniyo po mga tugang na mga opisyalista digdi po sa laog ka na sa tuyang gobyerno. So iyan ang pinakamaray. Dapat naikukumparata bako na digdi tira sa nang tira igwalang isabi mga tugang duman sa mga kababayan ta. Iniinguwa bagakan administrasyon na mapakaray. Mala nga nita nag-angat na ang ekonomiya kan na nasyon. Maray na ang daralagan kana sa tuya po nga ekonomiya. Ang mga tabang nakakaabot po, marikas na nakakaabot mga tugang sa satuyang mga kababayan and napapakinabangan. Iyan kung naarakuon lang kan mga yaon po sa lado kan na oposisyon. Si Maka Duterte dyan, iyan kung naaarakuon lang nindo. Pero kung di nindo aakuon ta na dadara ka mo, kan iko, mga tugang, abo nindong ipadaog si tatay mong digong, talagang arog yan kaya na mayo ni na mangyayari. Isipon mong ngunya na panahon si digong sinasabing maluya na da, bako man pala na maluya. Sabi ni Vice Presidente, sabi ni VP, si digong ngaya, si tatay ko ngaya, kaulay ko, and ugmahon pa nga niya, sige pa ngayon na ngisi-ngisi. Nag-uurulay niya kami, kinukumustaman niya itong mga pangyayari digdi sa Pilipinas. So, updated pa nga ni. Pagkatapos, sasabihin mo, relingawon na. Ama mo, sasabihin mo, relingawon na. Pagkatapos, ito pala, bako man, bako man relingawon na, nadadakop nga ni sa imo mismo nga mga pahayag. Kaya, adal-adali duman sa mga kababayan ta, sa mga kababayan tang nagdadangog, kamo na po ang bahala digdi po sa araw kaning mga senaryo. Bueno, mga tugang duman sa mga kababayan ta, kumusta? Maray na aga po sa lokal mga tugang, sa lokal bayaan ta itong mapadapit digdi sa partibismo. Bayaan ta itong sa partibismo mga tugang kan peryahan sugalan digdi po sa laog kanaga, pero sugal man giraray mga tugang. An sabi ni BP Lini, igwada siya ni na kasuguan, nagsurat siya sinabihan niya ang mga opisyalis kana siyudad Canaga na daidaa punduhon daa ang pagresibi nin suhol dyan sa STL. STL o waiting, yan na sabi kan BP Lini, ni Mayor Leni Robredo. Ang sabi niya, sa iya daang pag-monitor and paghapot-hapot mga tugang, puon ka na isugo niya na bawal daa pagresibi kan mga suhol sa STL waiting, pagkatapos mga may transaksyon, mabarakal nina mga materialis mga tugang, so bawal daa
ngunyan sabi ni Leni Robredo, mayo na ngaya, mayo na ngaya sa laog ka na konsihong ngunyan, ana nagre-resibi. Sabi, sa pag-apot-hapot ko ngaya, mayo na ngaya, nagsusunod na ngaya. Ano po, kaniyong sa kuya ngayong kasuguan na dai magresibi kana suhol hali po ngaya sa STL. Dai ko lang ngaya aram sa iba mga tugang, dai ko lang ngaya aram sa iba na mga opisyal o departamento kon igwaman ang nagre-resibi. So, diyan kulang pa ang pagkasabot ni Lini. And ang sabi ni Lini, mga tugang, igwa ngaya kunin proof, pero masakit niya magpatotoo. Masakit niyang patotohanan. May proof na siya, pero masakit patotohanan. Sabi ni Lini Robredo, mga tugang. So gustong sabihin, igwan pang nakakaabot sa saiya, digdi po sa laog ka na siyudad ka na Naga, na igwa pagiraray, nagre-resibi, digdi po sa STL o kundaiman sa waiting operation, digdi sa laog ka na siyudad ka na Naga. Ano po? So igwa pa, iniyo po, dahil nagigibo na mahali ang narog kaninga mga lakdang sa partibismo kanda sa iyang administrasyon, dahil niya man nagigibo na mapauntok iniyo pong mga parakulikta kana illegal na sugal na weteng o maging kana STL. So pinapabayaan niyan ni Robredo. Mayo na ngunyan, itong ordinansa kan Siyudad Kinaga, mayo na ngunyan nasusunod. Gusto sabihin, buhay pa si ordinansa, dai pa man pinaglilip itong ordinansa, and dai man pinag-iimyendahan, so nag-a-access ito. So hanggang ngunyan, nagdadanay, nagpapadagos-dagos ang ordinansa. Pero duman sa ordinansang ito, naabo kan Siyudad Kanaga kan ano man na klase nin sugal, mga tugang, daiman nagigibo, daiman napupundo kan Siyudad Kanaga. So iyan ang realisasyon. Digdi po sa laog Kanaga, hilingon mo. An STL, mga tugang, grabe. Grabe an STL digdi. Grabe po, mga tugang, antarayaan kan witing digdi po sa laog ka na Siyudad Kanaga. Dahil lang na ako, dahil naaako yan kanda lokal na gobyerno ka na siyudad. And dyan po talamakman mga miyembros ka na Philippine National Police sa issue manungod po sa koleksyon ka na witing. Daita aram kung ano po ang nangyayari. Digdi po sa nasambit na nga bagay. Kung tano talamak sa dalagan kan issue kan wetting, issue kan illegal na sugal, asin man issue kan STL, lokal na gobyerno kan Naga, asin Philippine National Police. Daita po aram kung ano ang nasa likod dyan. Pero saro po, mga tugang, ang katotohanan dai kaya nagibuhon kana administrasyon tangunyan digdi po sa laog Kanaga na mapapundo an arog po kaninga mga operasyon kan sugal. Iyan ang katotohanan kayan. Dai kaya kan administrasyon ngunyan na mapapundo po an sugal na ini, mga tugang. Sa Naga, aliun tanago na si Perya, tatapos na ito, na pabilon tan investigasyon, pero mga tugang, sa Naga kadakol nin sugal, kadakol nin sugal, kadakol na nagpapataya nin witing, pero day ka makahiling na sarong kuryador, nadakop ka na pulis. Day mo mahiling na may kasuguan ana Siyudad Kanaga na ipagpangalad ang pagpapataya digdi po sa laog Kanaga. Mahayo kayan. Sa panahon kadto ni Pugi, igwa. Si Pugi, abo kayan. Pag sinabing abo,
tamay ordinansa ang naga, apag sinabi nga bawal ang sugal, legal man yan, mayo nin nakakapataya digdi sa laog kanaga maski istiil. Maski istiil mga tugang, bako na lang witing. Talagang mayo man talaga kitang nahihiling na kampanya kan lokal na gobyerno kan na syudad, pati naman po kan na PNP, pagabot po sa illegal na sugal na witing. Naaram ta, igwa digdi po sa satuyang lugar. Pero an sa likod kayan kung taano ta nagdadari ang operasyon, ang nakakaaram kayan ang City Hall, asin ang nakakaaram kaya na mga tugang, iyo mismo ang Philippine National Police o PNP kung taano ta nagdadanay. O dahi ko na po aram yan. Abo taman magsahot. Abo taman magsahot sa sainda, pero daininda kaya napunduhon ang na operasyon kani. And maayo nin pagmanda o pagsugo hali mismo sa City Hall, hali sa party mismo kanda Naga City Government. Umayo baga, kada ko lang nanginginabang mga tugang, digdi po sa party kanda sugal, pero bako man ang gobyerno. Ang nanginginabang si ibang mga pribadong individual na iyo sana ang nagpapasasa imbis na maglaog sa kaban kan gobyerno, mga tugang. And saro pa dyan, ining mga binggong ini, ilingon mo, abo kang sugal, tinutugutan na magkaigwanin mga operation ka na bingo. Sa mga malls, igwa po nin bingo. Sa mga hotel, nagigibo nin pabingo. Iyan ang masasabi mo na bawal. Kan panahon ni Robredo, kan sa iyang agum, kan na panahon ni Robredo mga tugang, maurag, inarali mga tugang, ito po na mga aling-alingan digdi po sa laog kan siyudad kan Naga. Inarali yan. Mahala nga nita, nakaruluwas, duminaralagan sa sa mga pagtaraid na banwaan, nagdaralagan naman sa Milaor. Sumayo kanina mahiling kadto na mga aling-alingan digdi po sa laog ka na siyudad ka na Naga, urog na itong igwan ng mga GRO. Marayo yan, pinaruluwas yan, pinaharali yan, nagdaralagan kung sa ina mga lugar. O duman sa Milaor, mga ibang mga lugar, rayao na duman, ito mga aling-alingan na mga tugang. Tamay ordinansa, sinunod. Pero ngunyan, may ordinansa man giraray, digdi po, pero rayaon kadakol. Sinasabi na bawal ngaya sa ordinansa, dahil na sabihin na bawal magbugtak digdi. Kundi sa ordinansa nakapalaman, 500 meters ngaya ang distance paghali ngaya sa establishmento kan gobyerno, dahil pwede na magbugtak kan arog kaya na aling-alingan. Hiling nga daw mga tugang. Hilingon mo, ining mga may aling-alingan, arani sa barangay hall, arani sa opisina kan gobyerno, pagkatapos arani sa eskwelahan, iyan yaon yan sa ordinansa, 500 meters ngayon ang distance, pagaling nga sa eskwelahan, dahil pwedeng magbugtak. Dahil na sabihin na pinaparalayas na yan. Duman na lang kita sa nakapalaman. Na dahil pwedeng magbugtak. Kumpirang metro. 500 meters ngayon, dahil pwedeng magbugtak ning aling-alingan, hali ngayon sa party mismo kan opisina kan gobyerno. Pero kadakol, digdi po sa laog kan siyudad Kinaga, 500 meters ngayon, dahil pwede na magbugtak ning aling-alingan sa party mismo kan kataid kan simbahan, 500 meters. Hilingon mo, harani sa party mismo kan simbahan, harani sa mga barangay hall, harani sa mga eskwelahan, rayaon po ang mga aling-alingan na iyan. So, mayo po mga tugang, kadakol sana nin mga ordinansa, digdi po sa laog ka na siyudad ka na Naga, ang pigharaman
kan mga madudunong na mga lehislador, lokal, mga miyembros kan konsiho, kadakul-dakul sana na mga ordinansa mga tugang. Pero anapot, nauutob daw yan, nasusunod daw po yan, digdi po sa laog ka na syudad ka na naga. Sa mga aling-alingan na sana kita, sa mga sugal na sana kita, nasusunod po yan, digdi po sa laog ka naga, dai. Dai po nasusunod mga tugang. Iniyo po, sabihin ta na, minaranan na lang ni kan administrasyon ni Mayor Leni Robredo. Totoo man talagang pinagmana. Paglaog ni Mayor Leni Robredo, yaon na yan. Kan si Gis Robredo, warara yan. Warara. Iyan po na mga sinasabi ta, mga aling-alingan, bingo, waiting, istiil, mayo yan. Digdi po sa laog ka na syudad Canaga. Maski nga ni sinasabing legal kadto ang istiil, naninindugan sinda, si Robredo mga tugang, si Gis, na bawal ang sugal sa naga. Bawal ang aling-alingan sa naga. So, naninindugan. Maski nga ni legal kadto. Kaya baga, maski legal na kadto ang operasyon kan istiil, dahil nakakalaog digdi po sa laog ka naga. Taabo ni Gis Robredo, pinapadara ko pa si mga kuryador kadto, dara ko po niyan. Dahil taman sinasabing malinig si Gis Robredo, kaya lang nagkawarara yan, digdi po sa laog ka na syudad ka na naga. Si mga nagsaralida, nagdaranay, nagbaralik, iyan po, and minana ni Leni Robredo. So ngunyan, mga tugang, haloy naman baga na nagsiserbi, pirang bulan na nagtukaw sa pwesto, iniyo pong si Leni Robredo na bilang alkalde kan Syudad Canaga, siguro i-review niya ito po mga tugang na mga ordinansa digdi po sa laog ka na Syudad Canaga. Bako na itong mga ordinansa na pagabat sa tao. May mga ordinansa na pinaggibo sa laog Canaga, iyon ay implementar pero pagabat sa tao. Arog ka na pagparking dyan po sa party mismo kanda sentro ka na syudad ka na naga. Iniyo po mga tugang, mga pagabat yan sa party kanda mga kababayan ta. Tapag nagparking ka dyan na titikitan ka, mga tugang, babalukaton mo, itong pagtikit sa imo, mamulta ka. So pagabat yan. So igwanin mga ordinansa na bakong magabat sa tao pero magabat na iimplementar kan mga yaon po nakapwesto ngunyan digdi po sa laog kan Syudad Canaga. So hilingon. Sabi ko nga ni saro mga tugang sa mga pagabat sa tao asida pagabat magabat na maray na iimplementar ining mga aling-alingan. Pagkatapos ining mga sugal digdi po sa laog ka na Syudad Canaga. Nagagamit po nagagamit po mga tugang ang administrasyon ni Leni Robredo kaniyo pong mga nakapalibot man sa nasasaiya. So dapat maging maingat an sa tuya pong alkalde. Tabaka itong pinagkakatiwalaan niyang tao, iyo man sana nagpapahamak sa iya mga tugang. Iyo man sana nagraraot sa iya. Sa maray na kaisipan, maray na liderato na gusto niyang darahon, digdi po sa laog ka na syudad. So, taga-kiling-kilinga, taga-hiling-hilinga, taga-reparua, an sa imo pong mga agit-agitan, an mga nakapalibot po sa imo, tabaka iyo na po ang nagpapabakal sa imo. Mahala nga nita itong saro na nakapalibot po sa imo, arani sa imo, 350,000. 350,000. Sunapasain ang 350,000. Iyan, hirak man, kundi nag-aaram, ang alkalde ka na Syudad Canaga, makahirak po ang sitwasyon. Kaya
dapat Mayor dai ka pakatiwala sa imong mga pag-iriba. Taga riparua, taga iri-imbestigari ang mga nakapalibot sa imo. Tabaka pinapabakal ka na, dai ka pa po nag-aaram na kandaralagan digdi po sa laog ka na syudad. Gusto mo pong darahon digdi sa laog kanaga an silag na paggugobyerno, malinig na gobyerno, good governance, mga tugang, alagad si mga nakapalibot sa imo, iyo palan ang nagraraot. Iyo ang nagkukontra kan sa imong prinsipyo. So dapat po dapat Mayor day pakatiwala sa imong mga nakapalibot po diyan. Masakit po pag-arog kayo na tabi Mayor. Si mga pinapagalan mo, si iniingatan mo na pangaran, iniingatan mong programa, nadadanyaran, ninuli po sana kanagkapirang mga persona na mga maaatian mga intereses, mga isip puro sana magbintahi sa partibismo ka na kapwa, puro sana paandar isip. Igwaman kayan sa nagkapira, dahil man talaga nawawara sa sarong organisasyon na igwa nin mga pag-iriba na mahilig magpaandar isip. Dahil ba niya nawawara, mga tugang? Kaya lang, ini yung nagpapaandar isip, nayaon dyan, aranisa sa imo, ini yung po, mga tugang, tinatago pa sa imo. Tinatago pa. And kung maayo pa nin na nagsusumbong, dai pa maaraman. Si ibang nagpapaandar isip, prangkahan talaga. Isinasabi sa mga takon na tiritikapo man. Pero dyan po, pag opisyal ka kan gobyerno, empleyado ka kan gobyerno, bawal po, bawal an magpua nin man na klase nin suhol. Dahil ko nga ni aram, kung pabor sa civil service, mga tugang, dahil ko lang aram kung pabor, taiguaman nin iba na nag-o-offer. Pero bako maning suhol. Bako man suhol. Alimbawa, baga ngaya, nagtransaksyon dyan sa Partican City Hall. Napadali si transaksyon, nag-offer ni merindalan, nagdara ning siupaw na lang, tabor barato, saka soft drinks, mga tugang. Ano yan? Suhol yan o tao? Taiba itong tao po. Pagsuhol. Pagsuhol, mga tugang, ining kakanon tao yan. Bako manggaro yan ng suhol. Ano yan? Bawal po yan o dai. Yan ang gusto. One time daw pag nakakuyanan ta, pag nakatiming kitang barkada ta sa Civil Service Commission, iapot ko daw yan. Ano po, kundi abogado, iapot ta. Ano po yan? Pag tinauan ka, tinabangan mo, may transaksyon, si mga papilis, napadali, napadali si paggagibukan na pagaman kan mga papilis. Inabot nin mga alas 4 baga. Nagdyan alauna, inabot nin alas 4, natapos na si paggibukan papilis, dahil man nag-i-snack pa itong nag-preparar kan mga papilis, mga tugang. So, nagkusang loob. Ito pong ito pong tinabangan. Pagkatapos nagtaunin sarong siupaw. Kundi masabihan chip naman si mga parantabay, masabi chip naman kamo, siupaw lang. Di hamburger. Burger, nagtao, mga tugang, hali sa sarong bistadong restaurant digdi sa Laog Kanaga, may daranin burger, may daranin soft drinks. Ngayon mama, salamat, merindal na po ngayon mamo, at uya po ngayon, sa imo na po ngayon, snack na po na. O ano po yan? Suhol yan o tao? Ano po? Tapag suhol kaya, pag lagay, pwedeng may pag-uurulay,
O ito, day mo man kinaulay, day mo man inagadan, tinawan ka, nin kakanon, ano po yan? Suhol. So iyan ang gusto tang maaraman man sa partibismo kan opisina kan Civil Service Commission. Ano? O iniyo, maipota, o ika Michael, sa pagiling mo, ano yan? Suhol yan. Ano? Ano yan? Suhol yan. Tabi. Michael. Ano po? Sige daw, simbaga daw Michael, kung suhol yan, tinausay mo itong nasambit ng kuyan, nasambit ng kakanon o itong sarong burger sa soft drinks. O iyan na mga tugang ito pwedeng pasasalamat ito, ano? O pwedeng pasasalamat kana sarong tao na natabangan mo mga tugang. Kadakol baga kay nag-o-offer or kaya na pasasalamat mayo man tinataong kas mga tugang sunataon na lang nina mga pagkakan isnakan no nabakal na lang itinatao. Yan na po ko na ano po yan suhol o bako siyempre siyempre malikay man ang mga empleyado lalong-lalo na may kasuguan ang alkalde ka na syudad ka na Naga na nagsasabing bawal po ngayon mga suhol. Ano, pag may naaraman nga ko na nagkuanin na suhol sa saindo automatic rimati na bakong mga batbat day ka na nga ni Ken diretson mo na naput ko ano suhol po yan day nakita ka mga barabat-bat na yan para lawig-lawig pa kita kayan ano yan suhol o bako iyan po ang hapot na mga tugang duman sa mga paraan tabay ta ano po na nag-aantabay ngunyan digdi po sa laog na programa masakiton kaya mga tugang madeterminaran na anarog kanina nagtaunin na pagkakan saro man lang pati na burger saro man lang takon ika man lang ang nagtabang nagkusa man diyan sa imo so iyan ano po sana ano po sana duman sa mga kababayan ta mga tugang lalong-lalo na ki Madam Lini Robredo ano po tayo pakatiwala sa imong mga pag-iriba taan na baka ang mga pag-iriba mo iyo man sana ang nagdadara sa imo pababa. Imbis na yaong ka na sa taas, iyo ang nagbubutong sa imo pababa. Masakiton po ang araw kayan. Itinao mo ana sa imo nga tiwala, alagad iyo pala na mga tugang and iyo pala ang papasaluib sa imo. Sabi ni Michael, merindalan kaya nga ni nag-o-offer nga ni na merindalan so ang sabi niya ang gusto niya garong sabihin sabi niya bako po merindalan lang yan so bako daang suhol bako daang suhol tao iba kaya ang mga tugang may mga termino kaya na tinataw ko ngayon pero suhol pero ini kaya pagkakan iniyo so ani iniurulayan digdi paano po ngaya kung may nagtao nin merindalan sa imo tanahiling man si paglapigot si pagtabang mo pagkatapos sobra na sa oras day ka pa nagmimerindal pun alauna abot alas 4 ta inaasikaso mo itong mga papilis taan sabi baga kan na gobyerno dapat asikasuhon and mga may transaksyon sa gobyerno dapat tapuson tulos yan day pagparapahalaton so tinapos di day nakamerindal tulos nahiling kadtong nag-transaksyon na medyo lampas na sa oras kan merindalan day pa nagmimerindal itong tao nagbakal nagluwas salamat po ngayon nagluwas pagluwas niya nagbakal ng burger nagbalik sa opisina ma'am isnakan mo po ngayon ano yan day ko yan kukuunon o kukuunon ko yan
ano yan, suhol yan o bako? So, iyan, dahi na nga ni, burger lang nga ni, dahi ta na pagkaagkad tong mga kwarta, aliun ta na yan, ang inuurulayan ta dyan, itong soft drinks lang sa kaburger, mayo na ning kwarta, pambihira ka man eh. So, maayo ning kwarta, maayong involved na kwarta, ito lang pagkakan, merindalan lang, ano po to, suhol o bako? Ako'y guwamang kong opinion kayan. Kaya lang, kamo ang hinahapot ko. Itong opinion ko, kung resibyon ko yan, bako man yan suhol. Tagutom na ko. Pagkakan man lang, mayo man yung kwarta. Tinao niya man kusa, day man ko nagagad. So, masakit baga. Sabi baga ka na mga gurang, masakit na magsayuma sa pagkakanta, mabubuta ka. Masakit magsayuma sa pagkakan, ta sigurado. Ako ang paninindugan ko, iba man. Masakit magsayuma sa pagkakan, ninhuli ta magugutom ka. Yan pa. Kaya itong ino-offer ka sa bago ni Ma'am Daryl, pagkatapos ko, babalikan ko to. Masakit magsayuma sa pagkakan na mga tugang, ta magugutom ka. So pambakal pa lang to ning cook ta nalingaw magbakal nin na merindalan aday na. Pag kwarta na day ka na kayan ta, delikado na yan. Pag napicturan ka kayan, delikado na po yan. Ipapapod ka kayan sa committee kan Blue Ribbon Committee. Iimbestigaran ka kaya duman sa Senado. Ay nako, so iyan na mga tugang may nag text digdi ang sabi, ito po ngayong sinasabi mo, may bistado nga ito, may kapamilya nga itong pulis. Ito ngayong sinasabi mong arani ki Mayor Mayor may kapamilya nga itong pulis, ipambira ka ikaman maanggot kayan itong maanggot kayan maanggot kayan si General nagsasabi ka may kapamilyang pulis, maanggot kayan si General, maanggot kayan si Espituto mayo manggarong ika nagsabi kayan kung may kapamilyang pulis ito pong baka may aram ka baka may aram ining nagsasabing kung may kapamilya ni na pulis itong arani ki Mayor Lini Robredo pero may kapamilya ning pulis pagmati ko kung may kapamilya ning pulis dahil magugustuhan na kapamilya kaning pulis dahil magugustuhan mga pulis baga tultul abo kan mga illegal kaya kung may kapamilya ni abo kan illegal kan pulis pag inuurulayan na ang mga sul abo yan kaya natalikod pati yan natalikod nasambit ng pulis dahil ini nagpaparaikog-ikog pati sa mga politiko abo kaya kan pulis na magparaikog-ikog sa mga politiko lalo na kung mayaman na politiko ang minaabot bistado mga tugang madaling dulukon na negosyante mayaman na negosyante madaling dulukon madaling kaulayon abo yan kayan dahil nagpaparadulok-dulok dyan ta madidiktaan sa iyang pangaran madidiktaan ng pangaran ka na pulis kaya daiyan kayan dyan so kung may kapamilya ng pulis sasabihan niyan kan dai kanoy kayan maraot yan
maraot yan and paandar ning isip, ano, mala nga ni ako sa halawig ng panahon sa serbisyo ko, malinigan sa kuyang pagkatao dahil lamang ako naimbulto sa araw kayan, mahayo lamang ano pa man na issue manungod sa sakuya, ano, likay ako kayan, pag nag-uurulay kayan, habo ko na, natalikod na ako, naralamag-lamag na lang na iba kong pag-iriba. Pambira. Ay nako, so mga tugang pinagtawan talang yan na attention. Ano po, tabaka magimadmad ngunyan uy, bako tong suhol ni Ma'am Daryl sako, tangro to sako ni Ma'am Daryl, tanahiling nagpuputi na ngayaan na kaituman kan sa imong mata, kaya uyang ngayon pagkakaan niya ako at tiyan niya. Mapinadangat yan si Ma'am Daryl sa mga pag-iriba. Ano, si Bus Uka, mapinadangat to. Busyet bo, ano, sugabus digdi, Bus Ayi, ano, Bus Ayi, natimpla tulos yan ng kapi pagluwas ko digdi, timpla tulos yan ng kapi. Pastor, si Sir Tipin, pag may tinapay pagkaaga, tinapay boss. So araw kayan digdi, ano, sa moya. Bueno, mga tugang, saro sa mainit pa nga saro pa sa mainit na mala na busuka nakalapiga ngunyan, ano, tranquilo yaon sa kutsul ngunyan si busuka nakalapiga. gapot ka niyo. Kumusta da si busuka, ano, si busuka tranquilo nakalapiga sa kutsun, may aircon pa. Hoy, so sa tuya pa mga impormasyon na mga tugang, tapos na si press conference naman, ano, tapos na. And sabi mga tugang, ano, ngunya mga tugang, ang sabi sa breaking news ini 7.1 billion tax evasion cases versus Diskaya, ano, sa mag-agom asin sa corporate officer isinampa na kan BIR sa DOJ. So iniyo po mga tugang, si Biskaya pala ito mag-agom, ano, dahil nagbabayad nin buwis pambira niyong pagkaya man yaman, pagkaya man yaman, nagyayabang kan sa iyang mga luxury car. O ito pala dahil nagbabayad nin buwis. Kita mga tugang, ano, ang problema kani, ngunyan lang nagruruluwasan. Ano po? Ngunyan lang nagruruluwasan. Iniyo pong sinasabing 7.1 billion tax evasion na mga tugang na mga Diskaya kan mag-agum na Diskaya. Kadtong day pa na kanday pa mga tugang nabubukasan ang iskandalo sa flood control project. Digdi po ang BIR maayong ginigibo, ano, maayo ning ginigibong paagi tanganing ralapagon anday pagbayad kaniyo pong mga personang ini na Diskaya. O ngunyan na nabukasan sa kasanama file kaniyo pong 7.5 o 7.1 billion na tax evasion case sa party mismo kanda DOJ mga tugang. Ano po? So igwaman nin kapalpakan iniyo pong BIR day taman maaraman. Haloy na ni ang BIR mga tugang, ang BIR sarong taon ka lang na dai ka magbayad nin buwis, papadaran ka na nin notisya kan BIR. Iyo baga, kita baga mga ordinary na mga parabayad nin buwis. Ano, maski saraditon, kita lugod ng mga saraditon and kwarta, saraditon aning kam mga tugang, kita ang pinagpaparairinitan kaning BIR.
ang BIR pag dai ka nakabayad nin na buwis, dai ka nakapag-file kan sa imong income tax return. Papadaran ka na tulos nin na surat, mga tugang ka na BIR, tanganing ariglaron mo ito pong sa imong babayadan sa buwis. Pero iniyo pong mga pamilya Diskaya, mga tugang 7.1 billion ang babayadan na sa buwis. Alagad mga tugang, dai po pinag-aasikaso, dai pig susumon o dai pinapadaranin surat kan BIR. Madili ka lang ani kita mga ordinaryo, tamay mga bistado ako, na mga empleyado man lang, mga ordinaryong empleyado, mga tugang sa private man nagtatrabaho, iba sa government, pag naitulo sinda file o maski nga ni nag-file na sinda kan sa indang income tax return na mga tugang, sa BIR, pag nawara to, susuratan ka tulos, pero nakapag-file ka na kayan, susuratan ka na. Pag sinabihan mong, uy, di na kumaduman, naka-file naman ako, nagtutubod ka sa diri mo, nag-file ka kadtong sa imong income tax return. Pagkatapos, nagbayad ka kan sa imong buwis, niniglik mo ito, yaon na naman, isusumon ka na, ipapasubbi na ka na, mapaliwanag ka, duman po sa opisina ka na BIR, hapot-haputon ka na, o inilugod na pagkador dakula na babayadan sa buwis, da inaasikaso. O ano yan? Da itaaram kung may conflict of interest man digdi, and BIR, o nalagayan man, o ano, mga tugang, tadaininda, basta-basta, narisa, o baka narisa naman, kundi mayaman ang mga Diskaya, baka may mga, yan na nga yun yan, arog na nga kaya, arog na, yan na nga yan, sarong siupaw, sarong siupaw, na baka nga gutom ka na, iriis na ki na nga, sarong siupaw. Pero sabi ni Michael, igwa da duman, apwera katong siupaw, igwa pa da nga nakapalaman duman sa plastic. Dahil ko naaram to kung ano to itong palaman. Baka itong siupaw may palaman. So, nagsampa na po nin patong-patong. Ngunya na pagkaaga duman sa DOJ. Ini breaking news ini. Nagsampa na po nin patong-patong na mga kaso kriminal. Ngunya na aldaw. And the Bureau of Internal Revenue. Naku, kamo man na abang luya naman kaniya. Nagpaparakusugan luya kaniyo. Baka ngunya nagpapagwapo-gwapo na ang BIR, nagpapagwapo-gwapo na salado po kan gobyerno. Ta siyempre iimbestigaran man sinda. Ano nga hinapot baga sinda, ano nga binubuwisan nga ni yung mga luxury car, ano nga niyo pa-file ni na tamang buwis, kadakol ngayong kickback sa parte mismo kan mga project. So ngunya nagpapagwapo na, nagsampa na po ngunya na aldaw nin kaso ang Bureau of Internal Revenue laban po sa mag-agum na Corley asin na Sara Diskaya. Kaibanan pati an sa indang corporate officer. Personal po mga tugang, personal na dagduman si Internal Revenue Commissioner Romeo Lumagi Jr. tanganing formal na isampa po mga tugang ang reklamong tax evasion kontra sa nabanggit na mag-agum na Diskaya asin sa iyang corporate officer. Sabi po mga tugang, pinagkakarkulong abuton sa 7.1 billion peso ang subo tax liabilities kan mag-agum na Diskaya base po sa sindang isinagibong assessment. So kadto day ginibo ngunyan na ngunyan kun sa ina may mga nabubut-butan na egwa na po ni na mga ginigibong investigasyon sa kapasa na mapulok-pulok ang BIR. Nako, resa man na
resa man ang mga suksok mga tugang kaniyo pong nasambit ng ahensya kan gobyerno. So tinawan doon mga tugang ni Lumagi Jr. na ang pagsampa kan na reklamo nag-ugat po sa day pagbayad kan magagom na diskaya sa buwis kan sa indang siyam na luxury cars, unpaid documentary stamp taxes na digdi po mga tugang suppose debasement sa apat na pagsasadiring construction firm. O, si construction firm dahil babayad ni tol-tol kan documentary stamp taxes. Itong apat na construction firm na pagsasadiri kan diskaya. Tabako man lang po apat na sadiri ninda kadakol ini nin pagrurugaring na mga construction firm. And sa kakaigwa pagpartisipar ninda sa bidding, pag minaparticipate ini, may mga bidding, mga tugang, iniyo po, si gabus niyang mga construction firm, iyo man sa na nagraralaban-laban na makakuha kan patrabaho, kan proyekto mga tugang. Kaya, digdi, tasindaman sa na nagraralaban-laban, itong mga pagsasadiring construction firm, kaniyo po ni Diskaya, mga tugang lutong kamuti, dalagan, lutong lugaw, bidding, digdi po, duman sa mga nagpartisipar, sigurado ang manggagana iyo man giraray Diskaya. Kaya lutong lugaw, bidding. Ano pa tamabid ka pa kung si mga construction firm ni Diskaya uruto na nakailiran na tanganing day na magpagal i-award mo na ki Diskaya iyo man lang antig maski si Simon ngantig dyan sa mga construction firm na iyan maggana si Diskaya man giraray ang manginginabang maayo maniniba sadiri niya itong mga nagpartisipar sa ginibong bidding. So digdi isinampa po ang tax evasion cases laban po sa Diskaya asin sinasabing bunga kanda da ipagbayad kan magkakanigong buwis puon pa po kan 2018 sagkod ng 2021. Biroon mo yan na 2018, 2021 dai pangani diyan itong 2022, 2023 and 2024. 25 na bagangon yan. So dai pangani iyan diyan kaibanan iniyo po mga tugang dai pa nakikwenta yan mga taon na iyan. So pwedeng maglangkaw pa ini. Pwede pa nga magparadakula ang babayadan sa buwis kaniyo po nga pamilya Diskaya. Biroon mo yan, 2018, ngunyan palang ipapaluwas, kan BIR, ngunyan palang naaraman, na di pala nagbabayad nin buwis, partner. Iniyo po nga mga Diskaya. O anong pinaragibo ka na sa indong revenue examiner? May mga revenue examiner baga dyan sa parte mismo kan opisina mga tugang, kan BIR. Ano yan ang pinaragibo kayo padarakula sa nanintulak, nagparapalaylay sa nakan sa indang mga bulls, ay pambihira. Siniswilduan kamo kan gobyerno tangani na pakarayunin do ang trabaho nindo. Kami na mga saradita na mga parabayad nin buwis, kami ang pinagpapara-istriktuan nindo. Pero itong mga darakula na babayadan ni na buwis na dahil nagbabarayad taon 2018 pa, 2019, 2020, 2021, isipon mo apat na taon, dahil pakabali itong 2022, 2023, 24, 25, mga tugang. So dahil nahiling, ay grabe naman yan. Ano ang pinagpaparagibukan na mga COMELEC examiner dyan? COMELEC examiner, BIR examiner, o ano ang pinagpaparagiribo, mayo, sige sana pala na
kubra ka mo ka na sweldo nindo o baka digdi day taman inahali ang posibilidad masakit man magsabi alagad kung ano sinasa isip kan tao pwedeng totoo pwedeng totoo 4 na taon mayo ka mong naginibo day lamang nindo pinagsuratan day lamang nindo pinagwarningan iniyo pong pamilya Diskaya na ngaya oy kamo dakula ang obligasyon nindo nababayadan sa buwis mag-iri-iskusar na kamo pero itong mga saradit na mga namamanwaan maurisan na sa pag-file ka na buwis kung daiman dai nakapag-file digdi po mga tugang automatic may multa pwede kang preso mga tugang pwede kang matawanin na penalidad isipon mo ining mga ordinaryo na mga job order sa parte mismo ka na local government unit. Sinda mga tugang, antis na re-renew sinda o antis na magpirma sinda sa kontrata sa local government unit, kinakaipuan na mag-file kagunakan sa imong income tax return. Mag-file kaguna. And iyan makuha kanin na stamp sa BIR mabayad ka mga tugang tanganing makapag-renew ka kan sa imong trabaho dai pa yan ito pong iyan na sa pag-renew pa lang yan kan trabaho mo para makalaog ka giraray dai pa dyan kaibanan na mga tugang ito mismong kita mo sa sarong taon. Pagkatapos kan kita mo sa sarong taon, idideklara mo yan and kung lusot ka duman sa sisingilon o dae, so dyan ka, dyan mo yan maaaraman. Kung exempted ka o kinakaipuan na magbayad ka ng buwis. Ang iba dyan, direkta ng kinukubra. Withholding tax, mga tugang. Withholding tax, direkta na po na pinagkukubra kang kumpanya. Bako po ang nagbabayad. Kwarta kan empleyado. Kwarta kan empleyado pero ang nagbabayad direkta na hinuhugot na duman sa sweldo kan empleyado ang direkta nang nagbabayad iyo po si kumpanya mga tugang. O ngunyan, igwa man yung mga switik na mga kumpanya. May mga switik partner na mga kumpanya. Nagkaigwa ka na ning kaltas, withholding tax mga tugang. Pagkatapos, digdi, ang paguna mo, iniinaan ka, kan buwis sa paagikan withholding tax, mga tugang, ang paguna mo, bayad ka na. O ito pala na misplace ka na misplace, pwedeng dahil bayad si kumpanya, o pwedeng na-delay, o kung daima na mga tugang, nakabayad na nga ni si kumpanya, alagad dahil na i-record sa parte mismo ka na BIR, papasuratan ka. May mga pangyayari kaya na mga tugang, nangyayari po yan sa parte mismo kan opisina kan BIR. Nagkulikta na, binawas na sa imo, withholding tax kay, binawas na mga tugang itong babayadan mo sa buwis kan kumpanya, itinauna inirelease na kan kumpanya, na-receive na kan na BIR, patapos susuratan ka girari ka na BIR, na daig ka pa ngayon nagbabayad nin buwis. Si iba mong pag-iriba, sararo man lang, sararo man lang ang pagbayad kan buwis kang kumpanya, si iba mong pag-iriba, okay na, areglado na, naibayad na, si sa imo, dai, susuratan ka kan BIR, napano, sarabay man si paghulog, pag hinapot mo itong kumpanya, sarabay ba nga kamong inurulugan, sarabay na ba nga binayadan itong sa indong buwis, kung minsan iyo man dyan sa parte kan BIR, kaya iyan nagngangalas kita mga tugang, arog ka yan, kung iniyo po na pamilya kan mga Diskaya mga tugang, igwanin babayada na 7.1 billion pesos, dai po narisa sa laog po nina 4 na taon. Dai narisa
o igwang nangyari. Ano? So duwa man lang yan, ano po, dai nagbayad o dai narisa o may nangyari. Ano? May nangyari na urulay. Ano? Na urulay. So iyan na mga tugang. Iyo man lang yan. And daralagan kayan. Ano po? Takon minsan may palukuluko man sa parte mismo kan BIR, mga tugang, ay dai nago na ngayon. Okay na lang ngayon, arog kayan. Ano? Okay na ngayon. Ano? So, digdi po, mga tugang, ngunya na mainit ang issue sa flood control, digdi po sa investigasyon na pinagigibukan gobyerno, saka pa lang nagluwas ang nalawig na panahon na daipalan nagbabayad nin buwis iniyo pong mga diskaya. Ano? So dakula po ang nawawara. Dakula ang kickback ninda sa gobyerno, pero dakula ang nawawara sa gobyerno. Ninuli kan daininda pagbayad kan buwis. Ano? Nawaraan na kita nin budget na ubos na si kwarta kan gobyerno, mga tugang. Ano? Naubos na si budget kan gobyerno sa flood control, na mayo nin kamugtakan, tamayo man nin na i-construct, mayo man nin na ipagibo, pagkatapos nawaraan pa nin income ang gobyerno. Taday pa nagbabayad nin buwis. Ano? Pinakinabangan si kwarta kan gobyerno, pero si obligasyon ninda sa gobyerno, daipo ninda tinatao, asin dai napapakinabangan kan gobyerno. So iyan po ang mga diskaya. Ngunyan may kaso na sinda nin 7.1 billion na piso tax evasion na, mga tugang, ipinag-file ngunya na aldaw. Breaking news yan, file ngunya na aldaw sa parte kan Department of Justice, DOJ. Bueno, mga tugang duman sa mga kababayan ta, inabot na naman kaya kita nin oras ni na pamamaaram, digdi po sa laog kan na programa duman sa mga kababayan ta. Good morning, maray na aga. Ano, sa tuya pong mga paraantabay, ano, na nagtiyaga na magdangog, digdi po sa laog kan na programa nga papitik-pitik lang. Inabot na naman kita nin oras ni na pamamaaram, kaya sa mga paraantabay ta, mangurudto na kamuta maalas 12 na. Ano, maalas 12 na ni na pagkaudto, kaya magpara pangudto na kamo. Di magpara pagutom ta, ulcer na aabuto nindo kayan pag kamo nagutom. Ano? Dawa anong linig at tultul ang namamayo sa gobyerno po pag may latak sa kana sa mga nakapalibot sa iya, mayo man sa nayan. Ano? Sige, maray na aga sa imo Michael Paralio, kay Romeo Villano, good morning. Marahin na aga man po, mga tugang, ki Job Renopia, ki Tolit sa Lorico, ki Joser Toriano Marmul, maray na aga tabi sa imo, asin ki Sir Lauro Rivera San Jose, maray na aga. Mga tugang, inabot na kami nin oras ni pamamaaram, digdi po sa laog ka na programa nga papitik-pitik lang sa BBS FM. Yaon dyan sa Engineering Department, kay banan to dyan si Sir Stephen Pabis, si Sir Bigotilio, si Sir Greg Marmul, asin man siyempre, mga tugang, na kaibanan to dyan si Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Mga tugang, mapasalamat kita sa mahal na Diyos, ninhuli po kan pagtabang sa satuya na matapos ang satuyang obligasyon ngunya na aldaw, kaya uya po ang satuyang deliberate. Mula sa Juan 14:27, ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag mabagabag ang iyong puso
ni matakot man. Bueno, mga tugang sa mga parantabay tayo, inabot na naman kita nino oras ni na pamamaaram sa programang Papitik-Pitik lang. Ako po si Pitik Junel Cuba, mabalos kan sa pong pagantabay, mapasatuya pulugodan biyaya, patin an bindisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, Basta Bareta, sigurado. Papitik-pitik lang sa BBS. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod.